God bless po sa lahat. Welcome ulit tayo sa ating pagtitipon. At nawa po ay samahan muli tayo ng Diyos sa ating topic po sa araw na ito ay siya ang mangunguna sa bawat isa sa atin. Siya ang mabibigyan ng mataas na papuri at parangal. Pagpalain pong bawat isa at ang sino man pong maabot ng video na ito ay nawa po ay sumali ng Diyos. Ano po? Sa inyong pamilya at sa mga mahal sa buhay. So ang ating pong topic ngayong araw na ito ay tungkol dun sa the true family of Christ. Dahil dito po sa Mark chapter 3, towards the end, andun po yung binigyan ng Panginoong Jesus kung sino yung itinuturing niyang tunay na pamilya, no? So dito sa ating group, we are God's family. So nandito po yung confirmation na yung pong bawat kasama natin dito sa ating pong pag-aaral. Sinasabi po ng Panginoon Jesus na tayo ay kanyang tunay na pamilya. At yun po ay meron po tayong biblical guideline. Ano po? So salamat po sa inyong buhay at ating pong tunghayan kung ano pong nasusulat. So sa Mark chapter 3, dito po nakasaad yung kauna-unahan nung nagsimula ang Panginoong Jesus na mag-ministry dito sa lupa. Ano po? At dito din naganap yung pagpili niya ng 12 na alagad, ano? Pero hindi na po natin dadanan yun kasi masyadong mahaba. Sa background, so nagsimula ang Panginoong Jesus na magpagaling ng mga nasa synagogue siya at siya ay nagpapagaling ng mga may sakit at siya po marami siyang mga miracles na ginagawa. At yung mga demons possessed po, pinapalayas niya yun, ano? So napakaganda po nito dahil dito nga po sa Mark 3, chapter 11, ano? Sabi po dito, and whenever those possessed by evil spirits caught sight of him, the spirit would throw him to the ground, and in front of him shrieking, "You are the Son of God." Alam niyo po ba na yung mga demons possessed, ano po? Sino po sumasaludo sa Panginoong Jesus? Kaya po nakakatawa dito Nung magpapagaling ng Panginoong Jesus, madat nga nila mga demons possessed, sumasaludo yung mga demons possessed, yung mga evil spirit. Sabi po dito maganda dito, "You are the Son of God." Yung pong demonyo, naniniwala ka sa Panginoong Jesus na siya po ay anak ng Diyos. So how much more? Tayo pong mga tao na hindi maniniwala na ang Diyos. Ang Panginoong Jesus ay anak ng Diyos, di ba? Tatawa ko rito Even the evil spirit, siya po nagsabi, "You are the Son of God." Ituloy po tayo, yun po yung ating background. So, doon po naganap yung mga pagpipili. Pinili po dito yung kanyang pinili mga disipulo. So, hindi po natin itatakil ngayon muna dahil alam naman po natin kung sino yung mga pinili mga disipulo, no? Siguro, kasama na dito si Judas, Pero, siguro lalagyan ko ito ng title ng "Naiwan si Judas." Para po maganda-ganda title. So, at tayo dito na magsisimula tayo sa verse 20. Mark chapter 3, verse 20. Ito po yung Panginoong Jesus ay nangangaral. So, ganito po nangyari. Verse 20. Then Jesus entered the house, and again a crowd gathered, so that he and his disciples were not even able to eat. So dahil doon po sa nauna pong sa context mula sa Mark chapter 3, sa verse 1. So talaga po sinusundan ng napakaraming tao po ang Panginoong Jesus. Kasi siya po yung nagpapagaling, nagpapalayas ng mga demons possessed, po. So marami sumusunod sa kanya. May iwas na nga Panginoong Jesus kasi sobrang dami sumusunod sa kanya. Pero kung mapapansin po natin dito, yung mga sumusunod po dito, yung mga nagpapagaling na sila po yung mga may sakit. At saka may mga demons possessed, may mga pangangailangan personal. Hindi po ba parang gano'n nangyayari? Kahit sa panahon ngayon, marami pong sumusunod po. Naalala ang Diyos pag yung may kailangan, may sakit, po. So, gano'n po talaga, normal yun, common. Eventually, makikita po natin dito kung sino ba yung sasabihin ng Panginoong Jesus na tunay niyang pamilya, Pero ang dami pong seksikan po ito dahil sabi nga dito, verse 20. Then Jesus entered the house again and again. The crowds saw that, and his disciples were not even able to eat. Nagutom na ang Panginoong Jesus. Pati mga disipulo hindi na makakain kasi maraming tao talagang humahabol sa kanila, Sumusunod. Bago pa kasing nagsisimula po yung kanyang pangaral, And verse 21,
When his family heard about this, they went to take charge of him, for they said, he is out of his mind. Ito po mismo unang yung pamilya mismo niya, kahit po si Mary, yung nanay niya, sa kanyang mga kapatid. Parang hindi po siya naniniwala sa ginagawa ng Panginoon Jesus. Papagaling. Sabi nga dito, he is out of his mind. Nabibrainwash po ng mga Jewish authority at ng Roman authority po ang mga kahit family po ni Jesus nung sinahangaral ng una pa. At verse 22, and the teachers of the law who came down from Jerusalem said, he is possessed by Beelzebul, by the prince of demons, he is driving out demons. Isipin nyo, inakusahan pa ang Panginoon Jesus na siya daw po ang nag-possess daw kay Jesus Christ, ayun daw hari ng mga prinsipe ng mga evil. Inakusahan siya na gano'n, no? Talagang siya sinisira ng Panginoon Jesus na sinangangaral, ano? So verse 23, gano'n po yung mga Jewish authority at yung mga Roman authority po ng panahon ni Jesus Christ, ano po. Verse 23, so Jesus called them over to him and began to speak to them in parables. Bigyan nga dito ang Panginoon Jesus ng parables, ano? Parabola. Sabi niya, how can Satan drive out Satans? Ibig sabihin dito, kung halimbawa, kung nga naman yung Satan, yung ang kanil Satanas, yung nandun sa tao, siya nagpuposes. At tapos kung ako siyang isang hari, ba't nga naman papaalisin doon ng Panginoon Jesus? Kung kakasamahan niya yun, di ba parang, kung ang kanya yun. So talagang walang itong mga ito pong nag-aakusa sa Panginoon Jesus ng mga against sa kanya nung araw. Parang hindi po marunong mag-isip Siyempre kung kasabahan mo yun, hindi mo papalisin yun kung nag-possess ng tao. Dadagdagan mo pa di ba? Bakit di papalisin yun doon? Ay talaga pong ang purpose po ni Satanas, kanya pong kontrolin ang mundo, di ba? Sa totoo lang ang mundo po in control ni Satan, di ba? Kaya nga si Jesus pinadala dito para sila mapalayas, di ba? Paano nga naman? Sabi dito talagang makita natin, yan yung po mga expert of the law. Alam po niya yung talagang batas po ng gobyerno at batas ng Diyos. Sila po yung mga, yun yung mga master of the God's law and the government's law. Combine po nung araw, magkasama yan. Sila yung master nila yan. Tinatawanan sila dito ng Jesus. Paano nga naman papalisin niya kung kasamahan ko yan, di ba? 24. If a kingdom is divided against itself, the kingdom cannot stand. Ba't nga naman mag-aaway-aaway kung isang kanilang kaharian? Di ba? So, basahin po natin yung Mark chapter 3. Maganda pong kwento nito, no? So, akin lang po, hindi ko na masyadong patatagalin sa mga verses kasi mayroon po akong tinatarget towards the end, ano po. But anyways, ito po yung kanyang pag-ministry. Sabi po din, Jesus, verse 27 or 27. In fact, no one can either enter a strong man's house but without first tying him up, that he can plunder the strong man in the house. Ibig sabihin nun, mas malakas si Jesus kung siya nandun. Kasi hindi mo kaya palayasin yun, hindi ka mas malakas, di ba? Kaya dito pa lang po defeated na si Satan, di ba? Kaya pag nasa atin po si Christ, we can defeat Satan, di ba? In the name of Jesus. Kung bakit po pwede natin gamitin po in the name of Jesus. Alas po yan. Verse 28. Truly I tell you, people can be forgiven and all their sins and every slander they utter. But whoever blasphemes against the Holy Spirit will never be forgiven. They are guilty of the eternal sin. So tayo po napakarami pong kasalanan natin ginagawa, no? Napakarami. Kahit po yung mga against kay Christ, kahit po yung mga pagsuway sa Diyos, napakarami pong ginagawa natin kasalanan, no? Pero may isa po dito ang kasalanan na sinabi ng Panginoon Jesus na yung walang kapatawaran, walang kapatawaran. Verse 28. Truly I tell you, people can be forgiven all their sins and every slander they utter. Lahat po ng kasalanan ay may kapatawaran. Maliban, verse 29, but whoever blasphemes against the Holy Spirit, yun po, sasabihin niyo ang Holy Spirit ay evil, na ginawa po dito ng mga Pariseyo na ito. The Holy Spirit will never be forgiven. They are guilty of eternal sins. Eternal sins po yun. Ganun po kabigat ang kasalanan. Yun po yung isang kasalanan ng walang kapatawaran. Lahat mong kasalanan may kapatawaran, no? Tandaan nyo, nung Panginoon Jesus pinako sa cross,
yung nagpapatay sa kanya, sabi niya, Father, forgive them, for they don't know what they're doing. Yung ano, mapapatawad, yung nagpapatay ka pa sa Panginoong Jesus, mapapatawad pa yun eh. Diba? Pero ito pag nag-blaspheme against the Holy Spirit, walang kapatawaran. Mabigat po yun, di ba? Kahit yung nagpapatay sa Panginoong Jesus, hinihingi ng Panginoong Jesus ng kapatawaran eh. Sana po may napapulot tayo so far, no? So yung kasalanan pong tatandaan po natin, ha? Yung evil spirit po ay naniniwala po ang Panginoong Jesus ay anak ng Diyos, ano? So, how much more tayo po naniniwala ang lubos talaga na Jesus is the Son of God. Jesus is the Son of God and Jesus is God. Si anak ng Diyos, Diyos siya, di ba? Verse 30, and he said, kinasa ba tayo? Okay. They were saying, he has an impure spirit. Dito na po tayo. Doon pala yun po ito. Context. Binigyan lang po ng diin doon yung po yung binigyan ng importansya doon sa binasa natin sa una pong context na yun. Yung pong kasalanan na walang kapatawaran, ano? Mag-blaspheme po ng Holy Spirit, ano po. So, ito ngayon. So, tuloy tayo dito sa ating pagbabasa. Sa verse 30. 31. Ito na po yun. Habang sila po ay sinusundan ng maraming tao, may pinuntahan po silang bahay dito. At nasa verse 31. And then Jesus' mother and brothers arrived, standing outside, and they sent someone to call him. So ito po yung nasa loob siya ng bahay na kung ano man po yung sinapapaligidan po ng maraming tao, nagpapagaling, yung pong siguro yung nagpapapray over o kung ano man po yun. O ano marami, siya po yung napapaligidan dito. Verse 32, a crowd was sitting around him. So napapaligidan po Panginoon Jesus. And they told him, your mother and brothers are outside looking for you. Ito po, habang po ang Panginoon Jesus ay nangangaral. Nangangaral po siya, nakapaligid ng maraming tao. Paligid po siya. Dumating po yung kanyang nanay. Sabi dito, dumating dito yung nanay niya. Kanyang mga kapatid, nakatayo po sa labas. At sila ay may pinadalang inutusan. Ano po? Kung makita po natin dito, yung una pong panahon, una pong time na ang Panginoon Jesus ay nangangaral. Yung nanay niya mismo, si Mary, kaya mga kapatid, hindi po niya kasama. Hindi po niya kasama. So, mapapansin po ninyo, minsan, nangangaral tayo, no? Yung mismong pamilya natin, hindi natin kasama yun. Hindi kaagad kasama yun. Kaya huwag po kayo malulungkot. Kung halimbawa, kayo po, ngayon tayo, sumusunod tayo, nakikinig tayo sa pagkaturo ng Panginoong Jesus, hindi pa natin kasama ang pamilya natin. So, huwag po kayo mag-alala. Kaya atin po ipanalangin. Mismo po ang Panginoong Jesus, sa time na ito, hindi po niya kasama yung nanay niya, si Mary. May pangangaral. Kanya-kanya mga kapatid. Inakusan pa nga siya, nasabi niya you're out of your mind. Sabi ng kanyang mga kapatid, di ba? Dahil nagkaroon pa siya ng mga kapatid kay Joseph, di ba? Si Panginoong Jesus. Tandaan po natin, huwag po tayong ma-disappoint kung hindi po natin kasama ang pamilya sa ating pamilya sa ating pakikinig ng ganito. Dahil it takes time. Kasama po sa panalangin natin na nawa sila din po yung maabot ng salita. So yun po ang matututuhan natin. Huwag po tayong mag-expect agad na ma-encourage natin ating pamilya. Huwag po tayong ma-disappoint. Tuloy lang. Kung kayo po ay binigyan po ng discernment, binigyan po ng when the Holy Spirit moves in your life, na kayo po patuloy na makinig sa ating pag-aaral dito, then tuloy lang po at ako pong ma-invite yung ating mga kilala, kaibigan, mahal sa buhay. But yung po ating pong expectation po natin ay ang Banal na Espiritu ang kikilos. Siya po ang magdadala na po. Dahil ang lahat po nakikinig dito, naniniwala ako na ang Banal na Espiritu ang Diyos po ang kumilos. Lagi ko sinasabi na hindi yung invitation ko dahil hindi po natin kayo ma-invite. Kahit mahal po natin sa buhay, hindi po agad natin, maaari pong hindi agad natin maisama. Dahil dito mismo ang Panginoong Jesus, it takes time, it takes a while. So verse 32, sabi ko, may dumating pong isa, may inutusan. Panginoong Jesus, napapaligiran, nagtuturo siya. So may isang mautusan. Crowd was sitting around him and they told him, your mother and brothers are outside looking for you. So nangangaral ng Panginoon Jesus doon sa bahay. Nasa labas yung kanyang nanay at mga kapatid hinahanap.
Sabi nung looking for Jesus. Siyempre, siguro sabi nung nanay, sabi mo kay Jesus, nandito kami. Sabi nga, parang nakakahiya na itong ginagawa nito ni Jesus. So, siyempre, hindi nga sila naniniwala eh. At the beginning, ano po. Kaya huwag po kayong mag-aalala na kahit po marami pong mga gawain talaga na mahirap din pong sumunod sa pangaral ng Panginoong Jesus kasi dito talaga at the beginning, hindi po itinago ito, pinakita ito. Kung tutusin, ito po, it's a negative impact po. Kasi kung bakit negative ang diba? Dapat sabihin natin na dapat kaya ni Jesus, pasundin yung mga kanyang nanay sa kanyang mga kapatid. Dapat kaya na. But pinakita po dito yung humility kasi ito po yung magaganap eh. Dahil nga po ang lahat ng tao, mayroon pong will na, free will pong mag-decide. Either na tanggapin mo yung nais ng Diyos o hindi. Mayroon pong free will eh. Tayo. So, pinakita po dito. Mismo kanyang nanay at kanyang mga kapatid, hindi niya kaagad nakasama. Later on, nakasama niya, but hindi agad. Dahil ito po isa pong, sabi ko anong una, sabi ko, ba't nakaka-discourage naman to. Pero, in the positive side, nakaka-encourage nga po kasi, di ba, hindi natin kasama ating mga pamilya, tayo nakikinig dito, hindi natin ma-encourage. Ibig sabihin po ng panalangin, pag-pray po natin, ano po, nakakasama natin yan. Sila po ang kikilos. Verse 33, sabi dito sa verse 33, who are my mother and my sisters and brothers? He asked. Sabi ng Panginoon, sino? Sino ang aking ang nanay at aking mga kapatid? Tinanong, sino? Tapos ang ginawa ng Panginoon Jesus, verse 34, then he looked around, he looked at those seated in the circle around him and said, so siya pinangaral. Sabi, sino ang mga nanay ko at ang mga kapatid ko? Tumingin siya sa paligid, no? Napaligid at papaligidan siya. Sabi niya doon, dito, here are my mother and my brothers. Yun po yung sinasabi niya, ito yung mga kapatid ko at ito yung aking nanay. Ang ibig sabihin niya, yun yung tunay immediate ng pamilya, no? Na, literally, hindi naman niya talaga nanay yun, hindi niya kapatid, no? But, yun po yung itinuturing niya na true family. Kaya po ang title natin dito ay Jesus True Family. Di po ba? Tayo ngayon, tayo magkasamang nakapaligid sa kanya pong pangangaral. Tayo po yung kalakit po tayo dito. Sa every time tayo po yung mag-gather dito. Ang Panginoon Jesus po yan po ang sinasabi nila. This is my true family. Kasi tayo po yung nagtitipon tungkol sa Panginoon Jesus. We are Christ family. We are Christ followers. Kaya po tayo lagi sumusunod sa kanyang pagtuturo dito. Hindi po kayo sa akin sumusunod, hindi po. No. Kasama po ninyo kung sumusunod. Tayo po lahat ay nakapaligid sa kanya, tayo ay nakikinig sa kanyang pangaral. We are Christ followers, we are Christ family. John 1:12. Basahin po lagi niyan, John 1:12. Dahil po sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, nung tinanggap natin na tayo sumunod sa Kanya, tayo po yung nagkaroon ng karapatan na maging pamilya ng Diyos. We have the rights to become the family of God. John 1:12. Confirmation. We are God's family. Kaya po dito, sinusundan po natin sa ating group dito po, online group. Si Panginoong Jesus po, dahil po yung pagtuturo ating pinag-aaralan dito. Kung ang hawak po nating libro ay libro ni Hitler, ay di followers po ni Hitler yun. Pero ang ating pong sinusundan dito, yung pong nasusulat tungkol po sa Panginoong Jesus. So we are followers of Christ po. Yung po tawag sa atin. Tayo pinanampalataya, kinikilala po natin siyang anak ng Diyos. At siya po ang ating tagapagligtas. Sabi ko nga sa inyo, the beginning of Mark 3:11, ay mismong demons possessed po, mismong si Satan po, yung kanyang kampon naniniwala po na si Jesus is the Son of God. How much more tayo nga po lagi kung hindi nasabi-sabi. Wala po tayong reason para hindi tayo manampalataya na Jesus is the Son of God, di ba? Again, basahin po ninyo yung Bible. Basahin po ninyo kung ano nga ba sasabihin sa inyo. No? Ayaw kong, lagi ko sinasabi na ayaw kong mamislead ang tao. Hindi ko po naayos yun. Lagi pong pinapanalangin na huwag mamislead na o mali po yung katuruan. Basahin po itong Bible, Mark chapter 3. Then, kung ano po ba yung estado ninyo, yung po ihahayag po sa inyo, ano po,
Bawat tao po may kanya-kanya estado between God. Nasaan na ba tayo? Kung ano bang... But ito po yung revelation po dito na sinabi po dito eh. Yan, sabi niya, then he looked at those seated in a circle around him and said, here are my mother and my brothers, pamilya niya. Verse 35. Huwag yung ihinto sa 34. Sinabi sa 35, whoever does God's will is my mother, brother, and sister. 35. Whoever does God's will is my brother and sister and mother. Ang meaning po nun ay yung kanyang immediate family. Literally nga po, hindi naman po talaga yun po yung anak o kapatid o nanay niya. Pero yun po yung mga sumusunod palagi sa kanya at nakikinig sa kanyang pangangaral. Ay po yun ngayon. Ito po yung application sa atin. Dahil lagi po tayong sumusunod sa kanya, doing God's will. Isa pong bagay na yung kaloob ng Diyos ay ang makinig ng kanyang salita po at magbasa. Kung halimbawa po, wala pong tayong magbasa, pero kung kayo po yung nakikinig, kasi kapares din lang po yun eh. Nakikinig po yun o nagbabasa. You are receiving the message, God's message. You are receiving it. Either kayo po yung nakikinig tungkol sa Panginoong Jesus o kayo nagbabasa. You are receiving the message. Then nananalangin kayo, then you are giving your message to God. Amin pong Diyos na mawain, mapagmahal at puno-puno ng grasya. Kami po yung nagpapasalamat. Nagpupuri kayo sa inyong ginagawa sa aming buhay. Nanging nga po ay tinipon ninyo kami rito. At ang bawat maabot po ng misaheng ito, aking pong panalangin na nawa po ay kayo ay isang maging katulad din namin na sinasabi ng Panginoong Jesus. You are my true family. Wala pong tumatanggi dito. Siya po mismo ang nagsabi. Tinipon po tayo dito. Dahil ang sabi po ng Panginoong Jesus, dahil tayo nag-aaral, tayo nakikinig na kanyang aral, tayo po ang tunay na pamilya ng Panginoong Jesus, ang ating Diyos amang nasa langit, at tayo po laging sinasamahan ng banal na Espiritu. Amen. Share po natin ang video at upang makasama din po natin sila bilang pamilya ng Diyos. God bless po.